Okay guys, magandang araw sa inyo. So ang video natin ngayon is magbabaklas tayo ng clutch ng ating motor. So ito yung motor natin. So ito yung babaklasin natin. Yung nasa right crankcase cover niya. So diyan natin matatagpuan yung clutch. Okay, samahan nyo akong baklasin. Okay, babaklasin na natin yung clutch nitong motor. So bagong lahat, i-drain muna natin yung langis niya dito at saka yung coolant niya dito. Okay, drain na natin siya. So sa pagbaklas nung ating drain plug sa langis, so gagamit tayo ng number 17 na socket wrench. So gagamit tayo ng number 17 na socket wrench para mabaklas natin yung drain plug nito. Tapos sasahurin lang natin ito para hindi tumapon. Sahuran natin ang sahod ng langis. Ayun, tumapon na. So habang dinedrain natin yung langis, didrain naman natin itong coolant dito sa kabila. So pag didrain ng coolant, ito lang yung tatanggalin natin. Yan. Tanggalin natin yan. Tapos dyan lalabas na yung coolant niya. So kuha lang tayo ng sakit na 8. Ito, 8. Okay, tama, 8. Para matanggal natin yung okay. Yan. Tapos ang gagawin natin, sasahurin natin yung coolant naman dito. Yan. So nakita nyo, walang tumapon sa kanya. Kasi sarado pa yung ating radiator cap. Yung taas. Radiator cap natin, ayun. So ito yung radiator cap natin. Sarado pa siya, kaya walang tumatapong coolant dito. Once na binuksan ko na yung radiator cap na yan, nakita nyo na tatapon na yung coolant dyan. Okay, adjust lang natin ng konti itong ating camera. Yan. Kaya bubuksan ko yung radiator cap dito. Ito yung tatapon yan dyan. Okay, buksan na natin. Yun. Kita nyo? Tumapon siya. Yan. Kita nyo, tumapon yung coolant. Yan. Yan. Kaya yung coolant tumatapon na yan. Kasi may pressure pa sa loob yun. Naka-vacuum kasi yan. Pagka hindi maandar yung makina ng motor natin. Yan. Kaya hindi siya tatagas kaagad. Nakita nyo, malinis pa yung coolant natin kasi kapapalit lang din natin yan eh. Okay. So, wala nang masyadong tumatapon. Pwede natin tanggalin to.
Stock pa natin ito para hindi siya mapasukan ng dumi. Hindi natin sa isang tabi. Okay. So guys, ito yung drain plug naman ng radiator natin. Ayan, makita nyo. Meron siyang washer na tanso. Ayan, dyan yung makikita na yun yung drain plug niya. Pag meron siyang washer na tanso. So ibang tornilyo niya kasi katulad nito, tsaka ito. So, walang washer yan. Ito lang yung meron. Kaya ibig sabihin, ito yung drain plug nung ating coolant. Yan, dito nakakabit yan. Okay. So next gagawin natin, tatanggalin naman natin itong kickstart. Kulang tayo ng 12 ng socket range. And 12. Ito. 12. Tapos tanggalin natin siya. Yun. Okay. Tanggal na natin yung kickstart. Next, tatanggalin natin itong clutch cable. Tanggalin natin yung clutch cable. So, medyo matigas to guys ha. Kaya, kailangan medyo persay ng konti. Yun. So, nakita nyo yung ginawa ko. So, ganito lang yan. Pakita ko sa inyo ng malapitan. So, kung ito, yung clutch lever natin, so, ipupush ko lang pataas to. Yan. Tapos, gaganto ko tong kable. Yun, para tanggal na siya. Tapos, agutin natin to. Para malagay dito sa gilid. Okay. So, natanggalan natin yung clutch cable, kickstart. So, next na tatanggalin naman natin ito. Para ngayon, hindi siya babangga dito. Kasi ginagawa ko dito, tinatanggal ko talaga tong hose na ito para hindi siya lumalaban dito pag tinanggal na ito. Tatanggalin ngayon natin to. So, lumos lang natin to. Tanggalin natin yung clamp. Tapos saka natin hulutin pataas. Yan, okay. Tanggal na siya. Next ko naman. So, dito ko na lang tatanggalin to. Siguro. Doon taas. Tanggalin natin doon taas. Dito guys, dito ko tatanggalin. Ito. Itong hose dito, ito ang tatanggalin ko. Para matanggal natin to. Baba. Okay. Yan. Okay. So, natanggal na natin siya. The next, tatanggalin na natin tong water pump natin. Water pump cover pala. So, ito yung water pump cover natin. Tanggalin natin siya.
So gamit ulit tayo ng number 8 na socket wrench. Yan. 8 mm socket wrench. Para mahugot natin yung water pump cover. Ayan. So ito na yung water pump cover natin. So tinanggal na natin siya. Ngayon natin sa yung dami dito kabila. So ito yung water pump natin. So yan yung umiikot para mag-pump yung coolant galing do sa dito pala, galing dito sa loob ng makina. So ipapump niya pabalik dito sa radiator natin para paikot-ikot lang siya. So ihigupin niya dun sa kabila, doon na hose. Papasok na dito sa ating ito yung hose natin ng water pump. So papasok niya dito yung coolant, papasok sa loob ng makina. Tapos para makabalik dito sa radiator, ipapump naman ito. So para bumalik dun sa radiator, para paikot-ikot lang yung coolant sa loob. Okay, ang purpose nitong radiator para palamigin niya yung coolant na galing dun sa makina na mainit. Para palamigin niya. Okay. So next, gagawin natin, tatanggalin na natin tong crankcase cover. So luwagan natin mga tornilyo para matanggal natin siya. So ito pala, meron siyang harang dito ito. Para hindi matanggal yung crankcase cover. So meron yan. Ito tatanggalin din natin to. Yan. Tanggalin natin to. Okay, so natanggal natin to. Yan ang pinakaharang niya rito para hindi matanggal yung crankcase cover. Okay, tanggalin na natin yung crankcase cover. Tanggalin natin yung mga tornilyo niya. So may tornilyo siyang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 na tornilyo. Okay, meron siyang 9 na tornilyo. Pag binuksan pala natin to, may konting tatagas na langis diyan. Dahil hindi naman fully nauubos talaga yung langis pagka dinray natin sa drain plug. Okay, so maiksi. Maiksi ulit. Maiksi ulit. Ito medyo mahaba. Compare dito sa maiksi. Oh. Medyo mahaba siya ng konti. So dito medyo mahaba ng konti dito.
Next, katapat niya, maiksi ulit. Kabila. Yun, medyo mahaba din. So, yan. Magkasing haba siya. So, ibig sabihin, medyo mahaba dito at saka dito. So, halos magka-same same ng haba sila. Dito sa kabila. Maiksi ulit. Dito. Maiksi ulit. Kabila. Maiksi ulit. So, ang mahaba sa kanya, ito, at saka ito. Yun, nakakabit dito sa water pump cover natin. So, yun yung mga mahaba. Ito yun, no? Yung nakakabit sa water pump cover natin. Siya yung pinakamahaba dito, nakakabit. Okay, so natanggalan natin yung mga tornilyo ng crankcase cover natin. So, aangatin na natin sa dahan-dahan. So, paano aangatin ng dahan-dahan to? Ito. Nakita nyo to. Yan. Iangat natin ng konti yan para humalo yung clutch. Yan. Makita nyo, maangat dahan-dahan. Yan. Okay. So, ang gagawin natin dito, dandahan natin siya angatin para hindi masira yung gasket natin. Kasi yan din ang gagamitin natin gasket. Mamaya pagbalik natin ulit ng ating cover. Dandahanin lang natin siya. Yan, okay. Iangat na natin yung crankcase cover natin. Dandahan na natin yung angat to. Yan. Tapos, iangat natin siya dandahan. Yun. Yan. Okay, so natanggal na natin yung crankcase cover natin. So, ito na yung crankcase cover na natanggal natin. So, okay siya. Nabuo natin yung gasket, di nasira. Mas maganda yon para yun na din yung gagamitin natin mamaya. Yan. So, ang gagawin natin dito is tatanggalin natin yung gasket niya. Dandahan. Tanggalin natin siya dandahan. Para yan din yung gagamitin natin mamaya. Gasket. Okay, tatanggalin na natin yung gasket natin. Dahan lang, baka masira. O, nabuo naman natin siya.
Hindi naman napunit. Lagyan na natin dito sa cover. So next gagawin natin, tatanggalin natin tong bearing. And then, tatanggalin natin yung bolt dito sa gitna. Tatanggalin natin siya. So gagamit tayo ng impact wrench. Size yata niyan is 19. So 19 mm. Yan. So 19 mm yung nut sa gitna niya. Gagamit tayo ng impact wrench ito. Okay, so lumuwag na siya. Okay, tanggal natin. Tapos dandaanin natin siyang hugutin. Yan. Okay. So meron siya ditong sa gitnang washer. Ito yung washer. Yan. So after ng nut, meron siyang washer. Yan. Tapos, ito na yung tawag nila dito ay clutch basket or clutch housing. Basta kahit anong tawag nila dito, basta ito yung pinaglalagyan ng clutch. Ito na yung ating clutch. Tapos, meron din siya ditong washer. Medyo makapal. So, yung nasa labas, manipis. Yung sa loob, makapal. At saka mas malaki. Ito na yung clutch housing natin. So, yung damper niya, ayan. Yung flywheel niya is gumagalaw. So, normal yan. Gumagalaw talaga yung flywheel niya dun sa clutch housing para meron siyang play. Kasi meron naman siyang spring dito. So, gumagalaw talaga ng konti yan. Yan. Huwag lang masyadong malakas. So, papakita ko sa inyo yung laman na damper dito para makita nyo talaga na gumagalaw siya. Okay. Kunin natin yung damper. Okay guys, meron tayo ditong pinaklas na clutch housing nung ating motor. So papakita ko sa inyo yung itsura nung damper. Ayan. So ito yung damper niya. Kasi baka magtataka yung iba, bakit gumagalaw? So sa iba kasi, sa ibang motor kasi, hindi dapat gumagalaw yun. So nakapix dapat yun. So sa case nitong ating motor, so ito, original pa to na clutch. So nagamit ito, konting gamit lang to tapos binaklasan natin para gawin natin na model. Okay, so dito yan nakalagay. Ito. Ganyan nga talaga yata. Dito yata ito. Yan. Okay. So kung makikita nyo guys, meron talaga siyang clearance. Yan o. Yan talaga ang galaw niya. Yan. So may clearance talaga siya. Yan yung original talaga niya. Dito sa design ng ating motor meron yan spring dito. Yan. Yan. Okay. So may clearance talaga siya. Yung spring, yung nag-handle nung kanyang play. Ayan. Kung makikita nyo kanina, nung tinanggal natin, nung walang spring siya, yan. Kita nyo, sobrang lakas nung play niya.
Diba? Ngayon, ikakabitan natin siya ng spring. Yan. Okay, nakita nyo yung play niya. Kukunti na lang. Yan. So, yan talaga yung design nitong motor na to. May konting play talaga siya. So, yung spring, yung nag-handle ng kanyang clearance. Ayan. Ano, nakita nyo. Ayan. Ngayon, kung itong spring niya is malambot na, lalaki ang clearance ito. Ayan. Lalaki ang clearance niyan. Kaya ngayon, pagka spring niya, malambot na itong spring niya. So, kailangan na natin palitan yung spring. At the same time, palitan na natin itong damper natin. Okay, sabay siyang pinapaltan. Okay, so yun ang nag-handle ng kanyang play, yung spring. Okay, so kaya baka magtataka kayo, bakit itong bago pa ito eh. Itong bago pa, meron siyang konting play. Ayan, makita nyo, meron siyang konti. Ayan. So dahil yan dito sa ating damper na to. Ayan. Medyo may clearance siya talaga. Oh. Yan talaga yung design nitong ating motor. Okay? So, nabaklasan natin itong clutch housing ng ating motor. So, ang gagawin natin sa kanya is lilinisan muna natin yung mga parts. Tapos, pagkalinis natin sa kanya, yan. Pagkalinis natin sa kanya, so, papalitan na natin ng lining ito. So, papalitan natin ng lining yung ating motor. Okay? So, lilinisin muna natin siya, tapos palitan natin ng lining. Okay? So, ayan guys, napakita ko na sa inyo kung paano binabaklas yung clutch ng ating motor. So, panoorin nyo na lang doon sa nakaraang video ko kung paano natin isinalpak naman. At tapos, nandun din yung nakalagay din doon paano natin pinalitan yung clutch lining, tapos yung clutch basket nung ating motor. So, nakalagay dun sa nauna kong video. So, ito yung video na to is yung pagbabaklas. Okay? So, thank you for watching guys. Sana may natutunan kayo at nakatulong ng konti sa inyo. See you next vlog. Bye-bye!